Hi, this is Jav. Alamin natin kung ano ang update sa inyong love life. Paalala lang po, time-lapse gabay tarot reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabayin lamang. Take what resonates and leave the rest. Kung hindi ka naka-resonate, huwag pong pilitin, okay? Ang totoong nasa isip niya o pinagdadaanan niya ng patago. Energy ng person mo, message. Sabi po dito, I feel you even though we are apart. Wow. It was my fault but I blamed you. I don't react when people mention you. Oh. You came closer than anyone. Okay. Bakit sinisi ka niya? Oo. So, ang sabi dito, kasalanan niya daw, pwedeng separation to about walang closure, space, tampuhan. So, may kinikim-kim siya dito eh. Kasalanan mo daw. Kasalanan niya, pero sinisisi ka niya. Like, may sitwasyon dito na nagawa niya yung kasalanan kasi parang pinupush mo siya. So, sinisisi ka niya. Bakit ganun? Oo. So, I feel you even though we are apart. So, kahit wala ka sa tabi niya, ayun, naalala ka pa rin niya. May mga bagay, may mga words, kahit nanonood siya dyan or nakikinig sa mga, it might be mga pinapanood niya, nakikinig sa radyo. Kumbaga, iniisip ka pa rin niya. So, bawat bagay, like, ano ba, favorite niyo, French fries, naalala ka niya. Like for example lang po yan ha. May mga bagay like for example, cologne mo. Tapos may dumaan na isang stranger na tao. Tapos bigla kanyang naalala. So hindi kanya makalimutan. Like may mga pangyayari na talagang anong tawag nito? Like mahal ka niya, gusto ka pa rin niya, pero mas nanaig yung pride niya, yung ego niya. So, sinisisi ka niya kung bakit kayo apart. Depende na sa inyo to kung ano yung sitwasyon, separation ba, closure, walang closure, tampuhan, space, cool off, yan. I don't react when people mention you. So, pinapakita niya sa ibang tao, like, nanindigan talaga siya, hindi ako magpapa-apekto. Kung mini-mention niya yung name mo, mini-mention ng mga kakilala nyo, yung name mo, hindi siya magpapa-apekto. Talagang pinapakita niya sa sarili niya, sa kapwa niya, na hindi siya na-apektuhan, naka-move on na siya. Pero deep inside, isip-isip ka pa rin niya. Oo. So, you came closer than anyone. Ayan. So, may nais akong sasabihin sa ugali niya pero mamaya na. Hingi tayo ng clarification. So, 'di ba sa mga sinasabi dito, denial, kahit alam niya sa sarili niya na miss ka niya, mahal
mahal ka pa rin ng taong ito. Shuffle ko lang ha. Energy mo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ang nakatagong emotion mo o takot mo na hindi mo sinasabi. Okay, so ano yung nararamdaman mo? Unang nakita ko dito, some of your energy ha. Ang dami nyo eh. Some of your energy lang, may nakita ko dito, hindi mo natuloy yung kasal. Or kasal na kayo na hindi kayo nagkasundo, naghiwalay. Hindi natuloy yung kasal, binabalak pa lang tapos hindi natuloy kasi hindi nagkasundo. So yan yung unang sinabi sa akin ngayon. At sabi dito, oh, may celebration ba? May nakita kong celebration or pagtipon-tipon ng tao na celebration, di ba? Masaya yan. Na nakikita ko dito hindi ka masaya. May sabi din sa akin ngayon, yes, nakawala na ako sa kanya. May sinasabi pa rin sa akin, actually kanina pa to eh. So mamaya na pag nakuha na natin yung energy ng person mo. Kasi may concern ka sa, like, nakawala ka na, oo, thankful ka, nakawala ka na. Pero nakikita ko pa rin dito, yung may mga kailangan siyang i-closure. Parang hindi pa tapos sa'yo eh. Pwedeng naging bitter ka, and that's normal. Lahat naman tayo ganyan eh. Pero kailangan naging bitter ka, kailangan mong i-release yan kasi hindi yan nakakabuti sa iyong sa energy, lalo na sa energy mo, hindi yan nakakabuti sa iyong sarili. Nakikita ko dito nakawala ka sa isang, para kang nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao. Nahihirapan kang makawala. Yan. So, sabi ng card, may celebration dito. It might be this is a special celebration na kailangan i-celebrate mo. It might be this is a birthday party. Or, iba din yung sinabi ko kanina about sa kasal. Kasi may sabi dito, some of you, nagkaroon ng separation or space. Oo. Na ang iba kasi may hindi natuloy na kasal. May hindi natuloy na celebration. May nakasal na pero hindi nagkasundo. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Okay? May hindi nga natuloy dito eh. Travel ba? Celebration ba? Special event ba? Hindi stable. Hindi stable ang inyong relationship. Kaya nasira. So ano yung nakatagong emotion o takot mo na hindi mo sinasabi?
Okay. Actually, sinabi din 'to kanina, na nakawala ka. Nakikita ko nga dito na nung nakawala ka sa isang sitwasyon na para kang nakakulong, para kang nakatali, nakikita ko nga dito now mas naging stronger ka. Dahil sa mga nangyari sa nakaraan, naging stronger ka. Actually, some of you naging successful sa career and money. Hindi some of you, most of you. Kasi nakikita ko dito ang success, stability, lalo na sa career and money mo. Like dati, kung andyan siya, hindi ka confident kasi it might be may mga sinasabi na nakakasakit sa'yo, na naapektuhan yung confidence mo. Nagkaroon ng lack of confidence ng dahil sa kanya. Oo, baka kanina ko pa to nakikita mahilig ba siya magsalita na hindi maganda? Narcissist. Nakita ko to kanina sa 4 na cards mo. Kaya ito yung naapektuhan ka noon naapektuhan yung lack of confidence mo, na dati hindi mo pa siya kilala, talagang increased confidence, you are powerful. Like, lahat ng talents mo, skills magagamit talaga. Maraming ang humahanga sa'yo. Ngayon, nakawala ka sa kanya, like, realization din to na binigyan mo ng freedom yung sarili mo. Like, okay, so bumabawi sa isang sitwasyon, like sa career and money. Bumabawi siya, like, nakawala ka, at ngayon, bumalik ka sa dating sarili mo. Like, naging stronger, naging confident, very passionate sa mga ginagawa, sa mga gusto sa buhay. Marami ka na ngang naabot, Magaling ka nga na leader, magaling ka sa mga ginagawa mo. Yung mga may gusto ka, talagang binigyan mo ng time and effort. Lalo na yung passion mo. Nakikita ko nga dito na kung aalagaan ka niya ng mabuti, talagang susuportahan mo siya the way siyang, paano ba to sabihin? Susuportahan mo siya. Kasi magaling kang sumuporta sa ibang tao, lalo na sa pamilya mo. So why not, di ba? Gagawin mo sa kanya, pero sinira niya. So, ilang beses lumabas dito, masakit tong magsalita. Ang butit nakawala ka na. Nakikita ko dito yung stability mo, lalo na sa emotion. Yung lakas mo, lalo na sa mga paggamit mo sa skills, experiences mo, sa talent mo, lumabas at ginamit mo. Very confident and sense of worthiness are elevated. And alam mo, you are divinely guided. Yes. Na pinapaalam ng card mo dito na you're divinely guided, protected ka. Now and always. Kasi nakikita ko naman dito na ang hangarin mo para sa kabutihan ng hindi lang sa sarili mo, para pati sa mga kapwa mo. So may tiwala ka na sa sarili mo. Marami nga na-attract sa'yo, even romance or other friends, sa mga kasamahan mo dyan, kung sino man to, na-attract sila sa'yo. Kasi nga magaling ka. Ang nakikita ng mga tao sa'yo, strong, confident, very passionate, very ideal na tao. Kumbaga, maraming idea, kumbaga, ikaw yung ideal type of woman or man na inaasam-asam ng ibang tao. At least nakabawi ka na. Nina-enjoy mo nga yung mga ginagawa mo. So, let's proceed. Energy ng person mo, ang pinapakita niyang intensyon sa iyo. Okay, ang totoong nasa isip niya o pinagdadaanan niya ng patago.
Energy ng person mo. So, ano yung totoong intention niya? Okay. Ang pinapakita niyang intention sa'yo, your, energies, your person's energy. Okay. Mahilig ba to sa sa pagtipon-tipon, gimmick, barkada, na nagiinuman, or kung hindi siya marunong mag-inom ng alak, or party, any kind of party, basta pagtipon-tipon. May nakita kasi ako ditong masaya siya pag may groupings. Friends, sa mga taong malapit sa kanya. Actually, may mga kasama talaga siya dito na nag-celebrate. Na kailangan pang mag-travel. Oo, may travel plans kasing sinasabi dito. Na may imi-meet siya na someone special while on vacation. Na kailangan magbiyahe. May sabi ang card dito. So, gathering Mahilig siya mag-participate sa mga activity like group activity. Mahilig siya mag-travel. Pwede din na sinasabi niya sa iyo na mag-abroad siya or mag-travel siya. Pero some of you abroad kasi to Tapos sinasabi niya para naman to sa atin, para to sa growth. Para to sa growth. Yan. So yun may sinasabi dito na travel para sa growth. Mahilig siyang mas masaya siyang magkaroon ng pagtipon-tipon. Reunion ba to? Gimmick ba to? Barkada ba to? Pero may mga friends ako nakikita dito. Tapos may imi-meet siyang someone special while on vacation. Yan. Yan yung sinasabi ng kanyang card. So ano ang totoong nasa isip niya o pinagdadaanan niya ng patago? Okay. So may concern dito sa matigas ang ulo. Matigas ang ulo, obsessive. Actually, nawalan siya ng gana. It might be yung mga plano niya. Kasi plano to Plano sa travel, plano sa growth, plano sa mga activities, pagtipon-tipon. Basta may plano na nagkaroon ng delay. Kasi nawalan siya ng gana or hindi... Okay, nawalan siya ng gana. Or pwedeng isa sa inyo hindi nag-cooperate. Nagkaroon ng hesitation to take an action. Hindi natuloy kasi nagkaroon ng unhealthy connection sa inyong relasyon. Nagkaroon na siya ng hesitation. Nawalan siya ng gana. So may concern dito na matigas ang ulo, pwedeng concern niya to or concern niya sa'yo. May naging obsessive dito at nagkaroon ng hesitation. Energy ng inyong connection o relasyon, energy ninyong dalawa, ang pangunahing lakas or nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon.
Ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan ninyong lampasan agad. Ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan ninyong lampasan agad. Okay. So, this is your energy. Kayong dalawa, energy nyo tong dalawa. Ang pangunahing lakas or nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon. Okay. Okay, isa sa inyo naghihintay na ma-establish yung feelings nyo sa isa't isa. Like, gustong magkaroon ng stability sa inyong relasyon. Kung hindi man ikaw to, pwedeng siya. So, gusto niya magkaayos kayo. Actually, malaki ang pangarap niya eh. Gusto niyang yumaman, gusto niya maging better yung future niyo. Mhm. May sabi ka sa dito, may energy dito na gusto niyang pumasok sa seryosong relasyon sa mga hindi pa committed ha. Gusto niyang magpakasal, gusto niyang maging kayo. Kung gusto niya makasiguro na kung seryoso ba kayo sa isa't isa, gusto niya munang magkaroon ng material na bagay bago kayo pumasok sa seryosong commitment. Like for example, gusto niya magkaroon ng buying property bago mag-start ng family. Kung ano man yung mga material na bagay na kailangan bago pumasok sa seryosong commitment. Kumbaga naniniguro siya. Yes, may pangarap siya na magkaroon kayo ng pagkakasundo, maging stable ang inyong relationship. Pero mas more on siya sa material na bagay. Pero ang rason naman niya is para sa future nyo. Para pagpasok ng relasyon nyo, let's say, pagkasal na, meron na. Yan. Yan yung nais niya. Actually, magkakasundo talaga kayong dalawa nito kung pinag-usapan to ng maayos. So, isa sa inyo nagkaroon ng sense of stability. Kung mag-uusap kayo tungkol nito sa mga sense of stability paghahanda para sa pagbuo ng pamilya, magkakasundo kayo. Kasi may nakita naman ako, 'di ba, na may plano siyang mag-abroad or for growth, 'di ba? So nag-clarify din siya dito. Kung hindi man ikaw to, pwedeng siya. So gusto niya maging maayos ang inyong relasyon. Pero this person is more into sa material na bagay. At sabi dito, ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan yung lampasan agad. Lumabas din dito yung sisi. Lumabas dito yung sisi na more on ikaw yung sinisisi niya. Diba lumabas dito, it was my fault but I blamed you. It might be na may hindi naging pabor yung sitwasyon sa kanya tapos sinisisi kanya. Disappointment eh. Repressed emotion ang nakikita ko dito. Mas hindi niya matalino kasi dito, both of you matalino. Pero hindi ginagamit ang talino. Mas umaapaw yung emotion. Mas nangingibabaw yung emotion.
Okay. May nakikita ko ditong energy na may concern sa fertility issue. Na, oh, by the way, kung sa mga may buntis dito, partner nyo ba or kayo po ito, maging maingat, magpa-check up kayo dito. Magpa-check up kayo kasi may sabi dito na kailangan mag-ingat. Kasi 'di ba sinabi ng card kanina na mas nangingibabaw yung emotion. Eh hindi nakakabuti sa pagbubuntis yung 'di ba, mas maging emotional. So kailangan ng pag-iingat, kailangan magpa-check up. Kailangan magpa-check up. So feeling exhausted kasi, 'di ba? Hindi yan pwede. Kahit hindi man buntis, hindi naman talaga pwede yan. Exhausted eh. Kasi maraming demand. Energy nyo tong dalawa ha, kung hindi man ikaw to, pwedeng siya. Maraming demand. Ang isa sa inyo, na maraming demand. Kaya nauubusan, exhausted. Naging toxic. May sitwasyon din dito, may energy din dito na some of you hiwalay na, nagkaroon na ng space, naisip-isip mo hanggang ngayon, which is sinabi ko naman kanina, na naulit na naman ngayon dito, na nanghihinayang ka sa ininvest mo sa taong ito. So may nakita ako dito insecurity and doubt at kalungkutan. Itong toxicity na ito ang siyang dahilan nahihirapan kang magtiwala sa ibang tao. So naapektuhan na. Nagsisisi eh. May pagsisisi dito kasi bakit ko siya hindi kinikilala? Like, masyadong mabilis yung relasyon. Masyadong mabilis ang lahat. Tapos hindi mo siya kinilala ng mabuti. Na may pagsisisi ako nakikita dito. So meaning to say, this person is energy vampire. Like, nauubusan ka ng energy. So, kuha pa tayo. Kaya naging guarded ka. Naging guarded eh. Isa sa inyo hindi, anong tawag nito? Naging guarded, ayaw masaktan. Isa sa inyo ayaw masaktan. Pwede din iwas na mag-usap para hindi mag-away. Kulang pa rin to sa tiwala eh. May fear ako nakikita dito na kailangan na i-release. Isa din to sa mga question natin, 'di ba? Kung ano yung dapat lampasan. Yung fear. Yun ang kawalan ng tiwala sa isa't isa. Lalo na sa sarili. Kasi naapektuhan sa daily life mo na may trust issue. May trust issue na. Like for example, sasauli ko yung ballpen ha. Pero hindi ka magbibigay tiwala kasi feeling mo hindi ibibigay sa'yo. Like, hindi niya isasauli sa'yo. May mga ganyan eh. Naapektuhan. Kumbaga, trauma ito. Kailangan tong i-release. So, this card remind you na alagaan ng sarili. Kung exhausted ka na sa sitwasyon sa isang tao, kahit matagal na kayong hindi nag-usap or andyan siya, pero cold kayo, kailangan talagang i-release tong fear na nakikita ko dito kasi naapektuhan yung daily life. Kung hindi man ikaw to, pwedeng siya. Kasi nakikita ko dito some of you stronger na eh. Naka-move on na. Okay, so that's it. See you tomorrow. Maraming salamat.